Taong 2012, dinukot ng mga miyembro ng isang malupit na kartel sa isang probinsya sa Mexico ang isang dalaga habang minamaneho nito ang sasakyan pauwi sa kanyang bahay. At simula noon ay hindi na siya natagpuan pang muli. Agad nagsumbong ang pamilya ng dalaga sa kapulisan, ngunit maging ang mga ito ay walang magawa sa lakas ng puwersa ng kinatatakutang kartel at sa bangis ng mga miyembro nito. Ngunit kung sa akala ng mga kawatan ay matatakasan nila ang krimeng ginawa, sila ay nagkamali. Dahil sa galit ng nanay ng biktima, ay isa-isa niyang hinanap at hinanting ang mga taong dumukot sa kanyang anak upang pagbayarin sila sa kasalanang ginawa. Ito ang true story ni Miriam Rodriguez, ang 57 anyos na ginang na naging bayani sa buong Mexico dahil sa tapang nito na singilin ng mga taong dumukot sa kanyang anak at iparating sa kanila na nagkamali sila ng binangga. Mr. Goodbye! Naninirahan ng isang ginang na nagngangalang Miriam Rodriguez sa payak at simpleng pamayanan ng San Fernando, Tamaulipas, Mexico simula pa noong 1960s. Bagamat maituturing na buhay probinsya ang kinagisnan ng bawat pamilya sa lugar na yon, hindi maaaring tawaging mapayapa ang uri ng pamumuhay ng bawat residente sa lugar. At maaaring isisi ang malawakang pag-alis ng mga lokal doon dahil sa naglilipa ng girian ng mga magkakalabang kartel sa kabuuan ng Mexico. Sa katunayan, ayon na rin mismo sa New York Times, ang lugar ng Tamaulipas ang hotspot ng mga kawatang nag-i-smuggle ng mga illegal na droga at armas dahil sa lapit nito sa US border at maladisyerto nitong heograpiya. Bagamat may tiyak na badya ng panganib, ang anak ni Miriam na si Karen Alejandra Salinas Rodriguez ay piniling manatili sa Tamaulipas upang tapusin ang kanyang pag-aaral. Isa rin sa bagay na tumulong kay Karen na magdesisyon na manatili sa kanilang lugar ay para bantayan rin ng kanyang inang nagkakaedad na noong mga panahon na yon. Lumipas ang panahon, tila hindi naman naging banta sa seguridad ng Rodriguez family ang mga kartel. Ngunit pagpatak ng 2012, literal na bumaliktad ang mundo ni Miriam. Dahil sa taon na yon, kinidnap ng notorious na grupong Los Zetas Cartel ang anak niyang babae na si Karen. Noong mga panahon na ito, kilabot ang Los Zetas Cartel sa kabuuan ng Mexico. Kilala ang grupong ito sa kanilang taktikang shock and awe. Para sa madaling pagpapaliwanag, hindi sila nagdadalawang isip na pumatay, mang-torture o mamugot ng ulo ng kanilang mga biktima. Involved ang Los Zetas sa iba't ibang malawakang katiwalian sa Mexico tulad ng pagpupuslit ng ipinagbabawal na gamot, mga pagpatay, pangingidnap at extortion. Hindi lamang yon, involved din ang grupo sa kabi-kabilang engkwentro laban sa ibang mga kartel upang makakuha ng kontrol at impluensya sa isang lugar. Maging ang mga lokal na mga otoridad ay no match pagdating sa pakikipagsuwaga ng sungay sa mga kolokoy na ito. Habang dinadrive nga ni Karen ang kanyang pick-up truck pabalik ng kanyang bahay sa Tamaulipas noong 2012, dalawang kotse ang makikitang bumubuntot sa kanya. At nang maabutan siya ng mga yon, agad na hinarangan ng mga kotse ang kanyang daan. Dahilan upang mapahinto ang dalaga. Ilang sandali pa, dalawang armadong lalaki ang puwersahang hinatak palabas ng truck si Karen at pinasok sa isa sa kanilang mga kotse ang dalaga. Habang nasa loob ng sasakyan, tinatawagan ng mga kidnappers ang pamilya ni Karen na nagbibigay ng banta sa seguridad ng kabuuan ng Rodriguez family. Sinabi rin ng mga kidnappers na manghihingi sila ng ransom kapalit ng kaligtasan ni Karen. Dahil dito, napilitan si Miriam na pumunta ng bangko at mag-loan. Dahil sa laganap na kidnap o ransom noon sa Mexico, ang mga bangko sa bansa ay nag-i-issue na ng ransom loans bilang tugon sa tumataas na bilang ng karahasan. Mabuti na lamang at walang hassle na nakakuha ng loan si Miriam at ang kanyang asawa. Gamit-gamit ang telepono, nakipag-coordinate ang mga kidnappers sa mag-asawa at in-instruct nila na maghintay sa isang malapit na sementeryo sa Tamaulipas para sa mga susunod na hakbang upang maiabot ang ransom kapalit ng kanilang unika iha. Ngunit hindi na makapaghintay pa si Miriam ng ilang oras upang mahagkan uli ang kanyang anak. Tinawagan niya ang mga kidnappers gamit ang kanyang telepono at sinabi kung maaari ba silang magkita upang personal na maiabot ang perang hinihingi nila sa kanya. Pumayag naman ang mga kawatan at nagkita si Miriam at isang lalaki sa malapit na restaurant na may pangalang El Junior. Sa loob ng restaurant, sinalubong siya ng lalaking kausap niya sa telepono at sinubukan ni Miriam na mag-extract ng impormasyon mula sa kidnapper ng kanyang anak. Habang nag-uusap ang dalawa, napansin ni Miriam ang isang plastic na walkie-talkie ng mama na naka-attach sa kanyang belt.
Naaalingaw-ngawan ni Miriam na ang taong sinusubukang kontakin ng kausap niyang lalaki ay tinatawag siyang Sama. Ayon kay Sama, wala daw sa kanila ang anak ni Miriam na si Karen. Ngunit pwede raw nilang tulungan si Miriam mahanap ang nawawalan niyang anak kapalit ang $2,500. Dahil sa desperasyon, hindi nakatubiling mag-abot ng pera si Miriam. Ngunit matapos ang ilang araw ng kanilang pakikipag-usap, malinaw sa kanyang ginoyo lamang siya ng kanyang mga kausap at walang ni isang bahid ng impormasyon ang nakuha ni Miriam tungkol sa nawawalan niyang anak. Dahil dito, agad siyang nag-report sa mga otoridad tungkol sa kanilang sitwasyon. Ngunit walang ni isa sa kanilang may gustong tulungan ng matanda. Una, mayroong nakapending na halos 70,000 missing persons report ang nakatambak sa opisina ng lokal na kapulisan at hindi pa nila afford na magdagdag pa ng isa sa kanilang listahan. Pangalawa, no match ang kanilang puwersa sa kalibre at bilang ng Los Zetas cartel na naghahari-harian sa Tamaulipas. Dahil sa kawalan ng tulong, naging mas lalong desperado si Miriam. Hindi siya nawala ng pag-asa at bagamat tila walang may gustong umaksyon para hanapin ang kanyang anak, siya na mismo ang gumawa ng paraan upang i-track down ang kinaroroonan ng kanyang unika iha. Nagsimulang mag-imbestigang mag-isa ang matanda at nagsimula siya sa kanyang nalalaman ang lalaking may alias na Sama. Mabuti na lamang noong kinikidnap si Karen, may kasama siyang isang lalaking kaibigan na kinuha rin ng mga kawatan pero kinalaunay pinakawalan din dahil hindi naman siya parte ng target ng Los Zetas cartel. Nang malaman ni Miriam ang pangalan ng kaibigang yun ni Karen, agad niya itong pinuntahan at pinadescribe sa binata ang physical appearance ng mga kalalakihang kumuha sa kanila. Nang makalikom siya ng sapat na impormasyon, agad nag-ala CIA agent ang matanda. Mabuti na lamang at noong 2012, paputok na rin ang paggamit ng social media sa Mexico. Hindi mabilang na oras ang nilaan ni Miriam sa internet upang maghanap ng clue tungkol sa alias Sama at sa lalaking dinescribe ng kaibigan ni Karen. Sa kabutihang palad, habang chine-check ni Miriam ang FB account ni Karen, nakakita siya ng isang picture ng lalaking nakasuot ng ice cream store uniform na kaparehas mismo ng mukha ng alias Sama ayon sa pagkakadescribe ng kaibigan ni Karen. Matapos pa ang ilang oras ng pagsasaliksik, napag-alaman ni Miriam na ang uniforming suot ng mama ay galing sa isang ice cream shop, 2 oras lamang ang layo sa Tamaulipas, ang siyudad Victoria, Mexico. Agad na kumilos si Miriam at masusing minanmanan ang babaeng tauhan ng ice cream store sa lugar. Minemorize niya ang schedule at working pattern ng empleyado ng ilang araw hanggang sa sumulpot si Sama. Sa kanyang pagtitiktik, tila magkasintahan ang babaeng empleyado at ang alias Sama. Nang dumating ang kanyang hinahanap, sinundan niya ang dalawa gamit ang kanyang kotse at nirecord ang address nila sa kanyang maliit na notebook. Matapos nito, napagdesisyonan ni Miriam na mag-disguise. Ginupit niya ng maiksi ang kanyang buhok at kinulayan ng bright red. Ginamit niya rin ang kanyang lumang uniforme nung siya ay nagtatrabaho pa sa health ministry ng Mexican government upang magpanggap na kumukuha ng peking health surveys sa palibot ng address ni alias Sama. Nang makakuha ng sapat na impormasyon ukol sa kanyang target, agad siyang dumiretso sa mga otoridad upang i-report ang kanyang nalalaman. Ngunit parehas na response pa rin ang kanyang nakuha. Wala siyang tulong na natanggap. Pero hindi pa rin nawalan ng pag-asa ang matanda at patuloy pa rin sa kanyang panghahalukay ng impormasyon ukol sa unit ng Los Zetas na kumidnap sa kanyang anak. At sa kanyang pag-iimbestiga, nakakuha si Miriam ng isang malinaw at kumpletong litrato ni alias Sama kasama ang buo niyang crew. September 15, 2014, isang buenas na pagkakataon ang tumambad kay Miriam. Ang kapatid ni Karen na si Luis ay nagsasara na noon ng kanyang shop sa siyudad Victoria, Mexico nang mamataan niya sa kabilang kalsada si Sama na madalas nilang pinag-uusapang pamilya sa kanilang bahay. Dahil dito, agad na tinawagan ni Luis ang kanyang ina at mga otoridad at dito na nga tuluyang naaresto si Sama. Sa kanyang pagkakaaresto, agad namang ikinanta ni Sama ang kanyang mga kasamahan. At isang pangalan agad ang lumabas sa kanyang bibig, si Christian Jose Zapata Gonzalez. Si Christian ay 18 taong gulang pa lamang sa isang entrapment operation. Nasa kote ang binatilyo at tumiklop sa mabigat na pag-i-interrogate ng mga pulis sa kanya. Ngunit nang sumagot ang binatilyo, nanahimik ang lahat ng nasa presinto sa kanilang narinig. Ayon sa binata, dadalhin ko kayo sa rancho kung saan nakaburol ang hinahanap nyo. Ang rancho na tinutukoy ng binata ay malapit lamang rin sa San Fernando, Tamaulipas. Sa kanilang pagdating, kapansin-pansin na tila eksena sa natapos ng gera ang lugar. Butas-butas ang mga pader at guho-guho ang gusali. Sa pag-ikot ni Miriam sa lugar, nakita niya ang scarf ni Karen na nakalapag sa lupa. At dito na niya nakumpirma na wala na ang kanyang unika iha.
Suportado rin ito ng forensic examination na isinagawa sa isang parte ng buto na kanilang nahukay sa site. Ang butong yon ay nagmatch sa DNA ni Karen. Dahil dito, lalong naging determinado si Miriam na tugisin ng mag-isa ang mga kumidnap sa kanyang anak. Una, nagkaroon ng kutob ang ina sa isang server ng barbecue shop na kinainan nila ng kanyang kapatid na babae na si Azalea na malapit rin sa abandonadong rancho. Ang pangalan ng server na yon ay si Elvia Yuliza Betancourt. At sa pagsasaliksik muli ni Miriam, napag-alaman niyang fiancé pala ni Elvia ang isang sangkot sa pagdadakip kay Karen. Bagamat nasa kulungan na ang lalaking sangkot, hindi pinalagpas ni Miriam si Elvia. Napag-alaman niya na ang mga ransom calls na kanilang natanggap ay nagmumula sa number ng telepono sa bahay ni Elvia. Dahil dito, nag-disguise muli si Miriam upang mag-obserba sa loob ng presinto. Nang dumating si Elvia upang bisitahin ang fiancé niya na nasa kulungan, tinimbrihan niya agad ang mga otoridad na naroon at nasa kote ang kasabwat ng mga miyembro ng Los Zetas cartel na kumidnap sa kanyang anak. Ngunit hindi pa tapos ang laban para kay Miriam. Matapos pa ang ilang buwan, napag-alaman niya ang pangalan ng isang miyembro na sangkot sa pagdukot kay Karen, si Enrique Yuel Rubio Flores. Sa kanyang pag-iimbestiga kay Enrique, napag-alaman niyang isa itong active member ng isang Christian church sa Aldama, Mexico. Walang sinayang na panahon, agad na pinuntahan ni Miriam ang address na kanyang nakuha at nakausap niya ang lola ni Enrique at nalaman kung saang simbahan ito pumupunta. Matapos makakolekta ng sapat na impormasyon at timbrihan ng kapulisan, pumasok ng simbahan si Miriam upang magpanggap na sasamba sa kanilang kongregasyon. At nang makahanap ng timing, agad niyang tinawagan ng mga otoridad at inaresto ang cartel member. Nagmamakaawa ang pamilya ni Enrique na wag nang ituloy ni Miriam ang kaso. Ngunit ang sagot lamang niya sa kanila ay, nasa ng kanyang awa nung pinatay niya ang aking anak na babae. Sa loob ng 3 taon, sa edad ni Miriam na 57 years old, 10 mga cartel members ang kanyang na-track down at naipahuli sa mga otoridad. Hindi lamang niya ginawa ng mag-isa ang intelligence gathering at researching, kundi mag-isa niya ring inaral ang pagdidisguise ng buong tapang gamit ang pagpapalit ng appearance, paggamit ng mga peking ID at iba pang kaparaanan. Dahil sa kanyang mga efforts, sumikat ng husto si Miriam at naging icon sa Mexico. Naging inspirasyon siya sa maraming pamilya upang lumaban sa karahasan ng mga kartel sa Mexico. Ngunit nagdala rin ng banta ang kanyang pagsikat dahil naging mainit sa mata ng mga cartel members si Miriam at naging red hot target ng mga death threats mula sa mga hindi kilalang kalalakihan. At nagbunga nga ang mga pagbabanta at pangamba mismo ni Miriam sa kanyang seguridad noong Mother's Day, May 10, 2017. Isang karumal-dumal na insidente ang tumapo sa buhay ng huwarang ina sa Mexico. Nang siya ay gumarahe na upang umuwi sa kanilang bahay, isang puting Nissan truck ang nagpark malapit sa kanyang sasakyan. Ilang sandali pa, rat-rat na mga bala ang umaalingaw-ngaw sa kapaligiran at karipas ang takbo ng Nissan truck. Nabilis namang naisampa sa ambulansya si Miriam, ngunit dead on arrival ang ginang dahil sa 13 tama ng bala sa kanyang katawan. Matapos na maisa publiko ang kamatayan ni Miriam Rodriguez, ang state governor ng Mexico ay nag-issue ng statement na nagsasabing hindi hihinto ang Mexican government sa nasimulang adhikain ni Miriam. Ngunit dala na rin mismo ng kanyang kamatayan, maraming mga mamamayan ng Mexico ang mas lalong natakot sa mga kartel at sa kayang gawin ito. Sa katunayan, ang grupong binuo ni Miriam na naglalayong tulungan ng mga pamilyang biktima ng karahasan ng mga kartel ay unti-unting nalagasan ng miyembro mula 600 members patungong ilang daan na lamang. Ganun pa man, mayroon pa ring mga pribadong institusyon na willing makipagtulungan sa gobyerno ng Mexico upang ituloy ang adhikain ni Miriam nung siya ay nabubuhay pa. Ang buwagin ang impluwensya ng mga kartel na unti-unting lumalason sa kabuuan ng Mexico. Patunay lamang ang kwentong ito sa hindi matatawarang katapangan ng mga babae, lalong-lalo na ang mga ina kapag ang buhay na ng kanilang mga anak ang pinag-uusapan. Kaya wag mong ismulin ng girlfriend o misis mo, idol. Baka pag sinaktan, inapi o niloko mo sila, tulad ni Miriam Rodriguez, re-rest back din yan sa'yo sa tamang oras. At sa bandang huli, ikaw ang magmamakaawa sa kanya. Kaya mahalin at alagaan natin ang lahat ng babae sa paligid natin. Basta pag hindi ka pa ready, huwag mo lang bubuntisin. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.